Hello guys! Hello, this is for Sagittarius. Sagittarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Abundance mindset. Wow! Alam niyo kayo, Sagittarius, napakagaling nyo. Kasi kayo yung klase ng tao na hindi kayo mababakante, lalo na sa trabaho. Kaya sa pera hindi masyadong negative yung kahit sinasabi ng barahan na maghihirap ka ngayon. No, kasi ikaw yung naghahanap ng swerte mo 'di ba? Abundance mindset, Sagittarius. Dito sinasabi ng baraha na kung palaging blessing, abundance yung iniisip mo everyday, pag palagi kang positive, talagang positive talaga yung papasok sa buhay mo, which is maganda. Okay? So, panatilihin mo yan Panatilihin mo, Sagittarius, yung pagiging positive. Kabaliktaran mo kasi, yung Sagittarius tsaka Aries, pareho sila ng zodiac sign na fire sign. Pero, kung sa pagiging masipag, Sagittarius yung pinakamasipag na zodiac sign. Okay? So, yun. Clean energy food. And yun, maging careful ka din sa mga ginagawa mo. Like, masyado ka bang umiinom, alak, sigarilyo, bisyo, puyat, o yung kinakain mo medyo hindi na fresh, like, puro lang init-init, ganyan, microwave, mag-iingat ka, kasi baka ma-food poison ka or whatever man. So, kailangan maging maingat, maging careful ka sa pinapasok mo sa bibig mo. Kasi yung health mo, siya yung foundation mo Siya yung source of money mo, yung health mo Pag nagkasakit ka, hindi ka makakapagtrabaho. So, make sure na healthy yung body, mind, and spirit, physical, diba? King of Cups, Knave of Cups. Oh wow, Justice, the Moon, and okay. Okay guys, ang nakikita ko sa'yo dito, Sagittarius, na possible dito na meron na job offer, renewal of contract. Diba? Magre-renew ka ba ng contract? There's a new contract signing. There's a new paperwork na kailangan mong gawin. Sa either medical. Nakikita ko ang daming tao dito na interesado sa'yo. Interesado sa'yo na kunin ka as worker, kunin ka as assistant, kunin ka as empleyado. Nakikita mo to? Ang dami. Sinasabi din sa'yo dito na huwag kang mag-alala kasi may mga tao na posibleng kaya mong or may mga tao dito na pwedeng mag-o-offer sa'yo ng tulong, financial or emotional. Ang problema lang dito is yung emotion mo. Yun yung sinabi ko sa inyo, diba? Yung yearly reading nyo na hindi kayo mamumroblema yung taon sa pera. Kasi siksikliglig umaapaw yung salapi mo diba? Ang problema lang, may mga obstacles and blockages ka sa personal mong buhay, sa either love life or family life na siya yung nagiging sagabal, hindrance, obstacle sa mga plano mo. Yung parang halimbawa, OFW ka, diba? Halimbawa lang, OFW ka, may asawa ka or boyfriend, girlfriend. Instead na magpahinga ka na, kailangan mo pang mag-video call sa kanila ng 12 hours na yung alam mo, hindi ko maintindihan yung logic ng gano'n na kahit na pagtulog mo, kailangan nilang malaman, kahit na, di ba, dapat nagpapahinga ka na Dapat pinagpe-pray ka nila kasi pagod ka, parang gano'n. So, yun yung nakikita natin. Medyo tagilid yung love life mo. Yun lang. Okay, King of Cups, the Empress, Ace of Wands, Knave of Cups, Justice, diba? Sabi ko sa'yo ang dami mong blessings na darating. Hindi lang ngayong Mayo Buong taon to ng 2026.
Okay, Sagittarius. Makikita mo dito, sinasabi ng bara sa'yo dito na ang daming blessings na darating sa'yo. Sa usaping pera, maraming rason na pwedeng magbigay ng inspiration sa'yo. Ang problema lang dito, yun na nga, yung emotion mo. Kailangan mong mag-decide daw eh. Kailangan mo isang napaka-importanting desisyon. Ang nakikita ko sa'yo dito, thriving ka sa pera, like pwedeng promoted ka, pero yung karelasyon mo gustong makipaghiwalay sa'yo. Yung asawa mo ng lalaki o ng bababae, parang ganun. Whew! Nakikita ko sa'yo dito na isang exciting na offer, financial offer, or new jobs, new career, new source of income, new contract signing, new good karma, karmic lesson, karmic justice, ang posibleng darating sa'yo. Okay? Yung takot mo dito, halimbawa kung natatakot ka na baka pag nawalan ka ng trabaho, maghihirap ka ulit, parang ganon. Or natatakot ka na baka walang tumulong sa'yo sa panahon na wala kang pera, ganyan, ganito. Huwag kang matakot, okay? Huwag kang matakot. Sabi ko nga sa'yo kanina, ikaw yung klase ng tao na masipag na, magaling pang makisama. Ikaw yung tao na, ikaw yung naghahanap ng trabaho eh. Hindi ikaw yung hinahanap ng trabaho. Basta talagang resilient ka. Okay? Next is the Tower and Judgment. So, mag-iingat tayo sa mga decision making, lalo na sa finances. Kasi posibleng pagsisisihan mo yan. Pwedeng bumagsak yung plano mo, or yun na nga, sabi ko sa'yo, walang problema yung pera mo. Yung pera mo, manageable. May darating na pera, continuous yung pera, yung flow ng money. Ang problema lang yung karelasyon mo. Yung karelasyon mo na yan, yung decision niya na yan, ay posibleng siya yung decision ng, halimbawa, gusto makipag-iwalay ng asawa mo sa'yo, or pinipressure ka, parang ganon. Yung decision niya na yan, ay posibleng yan yung makakasira sa focus mo. Kasi kailangan mo mag-focus everyday. Kailangan nakafocus ka lang sa trabaho. Dapat supportado ka ng mga karelasyon mo, ng karelasyon mo, 'di ba, ng family mo. Pero kung ang ginagawa nila is ini-stress ka pa, 'di ba? So magkakaroon ka ng pressure niyan. So sinasabi ng bara sa'yo na take care of your body, take care of your sleep, your food. Mahalin mo yung sarili mo. Okay? Mahalin mo yung sarili mo, Sagittarius. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, napapaligiran ka ng mga toxic na tao eh. Okay? Especially if you're married or may kalibin ka, yung kalibin mo, busy din sa pakikipag-flirt sa iba, habang ikaw ay busy sa trabaho, tapos aawayin ka pa. So, yan guys. Thank you for watching. Bye!